Welcome everyone, lalo na yung mga co-members natin sa SEO org. Mukhang maraming attendees ngayon. Like nagkaroon na ako ng dalawang parang ganito na solo flight ko. Medyo well attended din. So naisip ko, mukhang nag-enjoy yung mga tao. Try natin gawing weekly affair siya. Tapos try ko rin yung mga kaibigan natin sa industry na kumbaga medyo well established na, i-invite natin para mag-share sila, hindi yung puro ako yung nag-share. So this week, super happy ako na napagbigyan tayo ng isa sa mga I would say mga 10 years ka na sa industry, di ba, Jason? Actually. Qualified ka na legend tsaka tito. So, I think si Jason nag-start siya 2009, tama ba, pre? 2010, February. 2010. So, yun, isang dekada na. Nauna lang ako sa kanya ng 2 years, pero mas naunang sumikat si Jason ng sobrang malayo. For those who are not familiar, si Jason ang author ng blog na Kaiser the Sage. Hindi na kasing active na kagaya ng dati, pero still one of the, I would say, foundational pieces and essential readings pagdating sa link building, not only in the Philippines but also in the whole world. Like testament na dyan yung pagkaka-invite ni Jason na magsulat regularly sa mga kagaya ng Moz, ng inbound.org, tsaka yung mga speaking engagements niya kagaya sa marketing festival sa Czech Republic na big time na mga SEO tsaka digital marketing yung mga nag-i-speak. So, sobrang dami ng credentials ni Jason. Founder din siya ng Site Interactive, which is now Avaris, a digital marketing agency, one of the leading names here in the Philippines. I would say, personally, probably the most talented SEO we have in the Philippines. So, ayun, kung pwede mo nang share, Jason, I'd like to welcome to the quote-unquote show, Mr. Jason Asidre. Actually, ginawa ko ito ng isang araw lang, isang mabilisan lang. Parang sinalpak ko lang yung mga naka-reserva ko na. Kasi yung mga naka-reserva kong print screens ng mga pinagagawa ko over this past 2 years sa Grit.ph. And, kasi na sinabi ni Glenn na mag-prepare na lang ako ng deck para sa mga samples. Sanay talaga ako sa yung deck na parang yung pang presentation style, hindi yung pang podcast. Actually, parang first time ko yata ito. First time. So, simula ko lang. Ito, isang mabilis lang na retreat para ma-discuss pa natin kasama si Glenn yung mga processes nila and para mas ma-himay natin kung ano yung mga processes din namin na ginagawa dito sa Grit.ph. So, inimplihan lang namin. Bale, yung gusto ko talagang focus ever since when it comes to link building is to try to acquire links na kaya na matuhog yung tatlong pinaka-importanteng aspect ng goals namin, which is, of course, yung first one, kaya ginagawa link building for SEO. And the second one is sa branding, para yung mga links na nakuha namin, sana at least na-improve yung brand impressions or nakapag-generate ng interest na eventually mag-lead to branded searches. And of course, yung sales. Kadalasan nangyayari siya kapag active ka sa affiliate marketing, di ba? So, minsan ginagawa namin is pinag-aaralan lang namin kung ano yung klase ng mga CTAs na nag-work for affiliates and we try to replicate it na pang-organic naman, hindi na yung affiliate marketing. Pero syempre, nandun na yung paano yung placement ng link, paano yung anchor text, ano yung mga recommended na positioning ng link sa body ng content. And yung ganitong klaseng focus, mas nasi-simplify din yung metrics namin. So basically, yung metrics namin when it comes to link prospecting, ito exclusively for Grit lang, hindi for clients, is number 1 and 2, sana topically relevant yung site.
and authoritative. Pero since yung target namin na audience is the Philippines, so medyo kailangan namin medyo kailangan namin babaan yung link metrics for the sites we're targeting, since hindi naman, parang it's rare to see a website in the Philippines na DA 90, 80. So swak na kami sa basta legit yung site, tapos may traffic, and at least regularly na post every month. And yung isa pa namin na set ng metrics naman is, wait lang may kodigo ako na dapat kanina ko pa pala binuksan. Wait, nasa na yun? Fuck. Wait, alalahanin ko na lang. Kaya lang. Ayun, yung placement. So, next na metric namin is, tinitingnan namin yung history ng website. If meron silang history na nag-link sila sa ibang competitors namin or ibang sites aside from their own websites or their own web properties. Tapos, kung mataas yung placement ng links, let's say, intro pa lang, makikita mo na yung link is linking outwards sa website nila. So, yun, parang isa yun sa mga ina-assess ko pala, na eto, pwede to kasi willing to mag-link out. And for tactics, strategy, yung pinaka-first namin talaga is yung to make a system talaga. Para mag-build ng system para ma-automate namin yung link building in a way na nagiging link earning na siya. May post si Rand a few weeks ago yata o 2 weeks ago about flywheel models. And siguro matatap na siya ng medyo konti lang sa presentation na ito kasi yung focus is more on how we earn links through creating content on a consistent basis. So yung first step namin is mag-conceptualize ng mga hard to miss na content assets, meaning na mga content na hindi naman yung uber best, pero siya yung mga tipong content na hindi masyadong ini-ignore sa space niya. Let's say, Moz. Meron silang beginner's guide to SEO. Even yung mga top competitors nila, nagli-link sa content na yan kasi parang, yun na yun eh. Parang through the years, siya yung laging recommend ng mga practitioners na let's say may bagong SEO and gusto matuto, ano yung recommend mo? Malamang kasama yung Moz Beginner's Guide to SEO dun sa ibibigay mo. And another thing, yung search mainly for link building, ginagamit talaga namin siya as a brand positioning tool. Especially if active kayo sa content campaigns. So, isa sa mga top strategies namin is bago magsimula yung campaign, i-identify muna namin yung mga informational queries. Tapos, i-identify din namin kung ano yung dun sa mga informational queries na yun, yung medyo mayaman when it comes to link sources. Kung may existing ba na pool of sites na nagli-link sa ganitong klaseng content. And sa Philippines, medyo challenging kasi parang iilan lang and most of the time, yung mga mahanap mo, either direct competitors or outright maniningil para lang makuha ka ng link. So, yung medyo naging mindset namin for this particular project is to make sure na eventually makapag-earn kami ng link na hindi na namin kailangan ng outreach. And one of the best ways to do that is to make sure that you have enough content that will rank for key terms na eventually mapipick up ng mga content publishers sa Pilipinas. Like let's say, mga writers ng Summit Media, mga ganun. Kasi for sure, maraming terminologies na gagamitin nila pero tatama rin na sila i-explain further and dun papasok yung mga informational na content assets nyo. Especially kung medyo focus talaga yung yung brand nyo sa pag-build ng expertise nyo sa sarili nyo space. Content marketing talaga is the best way to earn and generate links.
And a few samples, eto mga parang nakuha namin link na wala kaming kakilalang editor sa kanila or di namin sila kilala, di kami nag-outreach sa kanila. Esquire, Asian Parent, eto, direct competitor, semi-competitor since comparison website sila ng mga financial products sa Pilipinas. Although hindi talaga namin papasukin yun, yung comparison ng financial products. Pero marami kaming keywords na nagko-compete sa keywords ng GoBear. Pero nag-link pa rin sila sa amin, kami, spot.ph, saka education.ph. So eto mga nakuha namin links na hindi na kailangan ng outreach. And later on, i-explain ko kung paano namin na-achieve yung ganong klaseng rankings para di lang Although, kaya ko siya simulan na ito yung, kasi ito talaga yung main goal ng effective na link building campaigns na eventually, sobrang konti na lang ang ginagawa mo, pero sobrang dami na results na nakuha mo every month. Since in place na yung mga assets na yun, magtatrabaho para sa'yo. Yun, isa pang ginagawa ko pala lately is reverse outreach. Since we already have the assets in place, especially kung meron kang mga content assets na magiging parang go-to na mga ibang outreach persons na parang gusto nila maging part ng content na yun o gusto nila ma-feature sa content na yun, which is nangyayari talaga, especially kung meron kang content na nag-rank, is sila na mismo yung mag-outreach sa'yo. And so ngayon, yung paborito ka na email outreach template is eto, napakabilis gawin. Tapos kinaka-copy-paste ko na lang, pinapalitan ko na lang yung pangalan. Hi Michelle, hi Harvey, pero same na content. Parang magtatanong sila if tumatanggap kami ng sponsored content posts or advertising sa site or nag-accept ba kami ng guest post or collaboration. Sa lahat ng klase ng pitch na yun sa amin, yung reply ko na lang ito, gusto nyo ba mag-link exchange na lang kung maganda yung site nila. So medyo tinitingnan ko pa rin yung site nila kung worthwhile ba i-pursue o hindi. Tapos, ito, yung second strategy namin, ito na yung kung paano namin pinaparank yung mga pages namin na gusto namin mag-rank in order for them to generate links on their own in the future. So, yung focus talaga namin is strategic partnerships na. So, yung two core na aspects ng campaigns na to na ginagawa namin is yung focus talaga sa pag-build ng connections, so relationship building. And brand strengthening through prospecting. Kasi kadalasan sa clients, yung ginagawa talaga namin since ang reporting, kailangan meron kang enough quantity of links para masabi na good yung report mo. Pero ito yung kinaganda pagkasariling site mo. Parang ikaw yung may control ng mga gusto mangyari. So ginawa namin, yung mga prospects namin is yung mga talagang gusto lang namin na ma-associate yung brand namin. So yung prospecting namin, kadalasan nag-start kami sa kung sino na yung mga nalinkan namin from our own content. So let's say meron kaming content about yung 40 best personal finance apps sa Pilipinas. So yung mga yun, parang yun na yung mismong gusto rin namin na mag-link sa amin. Kasi kahit pa paano, in a way, na-research namin sila, may tiwala na kami sa kung ano yung ginagawa nila. And yun, parang okay siya na first step sa outreach. Hindi siya sobrang intrusive na tipong yung una mong email sa kanila is to let them know na feature nyo sila, nag-link kayo sa kanila. So hindi siya yung tipong aggressive agad na pengen link, pwedeng pag-guest post. Although dito sa sample na to, parang may pahaging ako na kung tatanggap sila ng guest authors. Pero lately, medyo iba na yung template na ginagamit ko. Parang ngayon ginagawa ako itatlo agad ako na suggestion para pipili na sila kung ano yung pinaka-willing sila na gawin. Like, okay ba sa kanila na link exchange or guest post or explain ko iba. Tapos yun, once na-introduce mo yung sarili mo, like yung, kunyari, kayo yung create.ph, ito yung ginagawa nyo, may idea na sila kung paano kayo gumawa ng content or
may idea na sila kung ano yung service na pinaprovide nyo. So, mas madali na na mag-pitch ng mutually beneficial na partnership. Like ito, sa iMoney, dati parang direct competitor namin sila kasi ang dami naming keywords na target din nila. Pero nagkasundo kami kasi yun nga, gusto namin ng link, gusto rin nila ng link, edi kaya sa pahirapan natin yung isa't isa na magsusulat pa kami ng guest post para sa inyo. Edi parang i-cross-promote na lang natin yung mga content natin na trip niya. And ito na yung part na pwede ka maka-acquire ng links na mag-direct sa mga pages na gusto mong mag-rank. Like for instance, meron kaming, may extensive guide kami about investing. So, ginawa namin yun na maraming ganito rin, na links. Tapos, meron kami about business financing. And nakipag-meet up pa kami sa Taxuma talaga in person para lang para mas makilala sila, yung service nila. Tsaka para kunin din yung ideas nila about sa ano yung pwedeng direction ng GRIP. Since nung sinubulan namin talaga siya, side project lang siya na wala kaming definite direction. So, etong mga meetings na to, aside from natulungan nila kami na buuin yung idea ng GRIP as a legit startup na, nakatulong doon siya sa link building. And yan, Happler, since may content kami about real estate, and meron kaming content about online jobs. Nagsurin namin mag-rank. Naalala ko ngayon nag-rank sa online jobs in the Philippines na keyword, ayun parang anchor text dyan. Tapos Blend.ph, meron kaming content about peer-to-peer lending. So pasok din, parang meron silang product about franchise loans. So meron din kami content about starting a franchise business. So yun, parang na-cross-promote lang na medyo hindi na ganun ka-hassle. Kasi ito parang ito maybe less than a week para kunin lahat ng links na to. And of course, itong mga to medyo matatag na brands na rin para sa paninga. So na-associate yung brand namin sa mga startups na talagang gusto ko rin yung products or nakikitaan ko na maganda rin yung future nila. So ibig sabihin, habang tumatagal yung link namin sa kanila, tapos habang nagtatrive yung business nila, mas nagiging solid yung branding or yung brand power or link equity na nabibigay ng links namin from sa kanila. Isa pa na ginagawa ko lately is instead of yung prospecting mo, exclusive lang sa websites. So sa Ahrefs, meron silang content explorer. Tapos pwede mo rin explore kung sino yung mga top authors sa sa keywords na yun or sa category na yun or sa niche na yun. So for instance, ito, Investing Philippines. Yung isang namin writer, kasama siya sa mga top authors sa vertical na yun, sa search results na yun. And yung isa sa mga parang nakitaan ko na okay na prospect is yung mga authors sa mga multiple na websites. Like, isa sa mga writers namin, si Venus. So, writer namin siya sa Grit. And writer din siya sa Moneymax. And writer din siya sa Filipino.net. So, eto mga detong klaseng persona, kung dadali mo siya sa mas malalaking campaigns, like international campaigns na, malaking tulong niya kung matatarget mo yung mga active writers sa industry na, let's say, sabihin natin, may client ka about web hosting. So, kung mahanap mo kasi yung mga writers na active na nagsusulat about web hosting or web design, tapos makapag-build ka na relationship sa kanila na medyo mutually beneficial nga. Let's say, mag-provide ka na links para sa main site niya, and if kaya, mag-provide siya every time na mag-guest post siya sa iba or magsusulat siya para sa iba, ng links para sa inyo. Or pwede rin, kung may budget kayo, i-hire mo na rin siya. Kasi yung advantage naman dun, since active na siya nagsusulat sa space na yun, kilala na siya ni Google na expert sa field na yun. So nakakatulong siya when it comes to improving your site's EAT. And siguro yun, okay yung medyo okay yung step namin na yun na nakuha namin si Venus kasi sobrang kahit saan ako magpunta nababasa ko siya.
And ayun, isa sa mga angles na ginagawa ko ngayon for outreach na kanas namin late last year, pero hindi ko lang natutukan talaga na maigi kasi dami rin ginagawa. Pero nakikita ko siya ng sobrang laking potential, wag lang maabuso. Is yun, when you do outreach and kunyari wala kumakagat sa guest post, guest blogging or link exchange request mo or resource link building outreach templates mo, isang angle na pwede, especially if you're actively creating content on your client's website or your own website, is to seek partners na mag-peer review ng content mo. That way, mas mas mapag-build ka ng signal sa site mo na mas accurate yung content mo. Kasi yun, parang reviewed siya by other collaborators or other experts. And one way to find other experts in your space is, yun nga, yung ginagawa ko sa Ahrefs, nanap ko yung top author sa particular keyword na yun or category or niche na yun. And of course, kung matagal ka na sa space nyo, malamang kilala mo na kung sino yung mga top guys sa space nyo. Like for instance, SEO, sila Rand, sila Will. Pwede mo mahanap yung mga sa Twitter. And diba? Itong sample na meron ako is, yun, meron ako nakita na na isa sa mga prospects namin for mutual funds na nakita ko na registered, ano rin siya. Ayun. Sige, ito dun sa sample, since lately kasi gumagawa ako ng mga parang tools. Madadaling tools lang. As in, nag-aaral lang ako ng paano gumawa ng JSON feed. Tapos, paano siya gawin sa spreadsheet, Google Sheet. Tapos, paano ko siya itatranspose sa WordPress. Na yung iba, parang nag-script ako ng data. Tapos, gumawa ako ng dalawang JSON feed para hindi obvious na sa kanila kung ninanakaw yung data. Parang ganun. Tapos, meron akong mutual fund tracker, live performance tracker na mutual fund sa Pilipinas. Tapos, nung may prospects ako, nakita ko, meron isa na parang, ano na siya, registered na financial advisor tsaka real estate broker. And naisip ko na, mukhang okay ito na, pwede siyang peer reviewer sa real estate content namin. Kasi, nung binasa ko ulit yung real estate guide namin, parang naisip ko, parang feeling ko hindi ako maniniwala dito, hindi ako bibili ng lupa na ibabase ko yung knowledge ko sa nabasa ko lang na to. So yun, parang doon ko na rin naisip na feeling ko kailangan namin ng feedback process para sa mga content namin. And in a way, paano namin ma-weaponize as a link building tactic. So yun, parang ginawa ko parang link exchange na pero yung kapalit, gagawin namin silang parang peer reviewer na lang. So, binalikan ako ni Brian na ang dami niyang feedback na sobrang laking tulong din. Kasi parang yung content namin na yun, yung how to invest in real estate, para nag-rank siya dati na number 3 for Real Estate Philippines na keyword. So, sobrang nakakatawa kasi dali magparank sa Pilipinas. Tapos parang after a while, siguro naging number 8 na siya, 9. So parang try namin siya galawin ulit. Parang eto, nung dinagdagan namin to, parang bumalik ulit siya, number 2, or number 3 yata, number 4 ngayon. Ewan. Parang comedy yung Google sa Pilipinas talaga. Parang dali pabusuin. Tapos, ayun. So, yung mga content namin ngayon, dahan-dahan na namin nilalagyan ng credits na peer-reviewed by ganito. Tapos yung production, since majority, nung simula, majority ng editing work, design, tsaka marketing, ako rin talaga. Since ako yung nag-outreach, tapos yun, may researcher lang ako, si Michi. So parang, yun yung nakikita ko na Tapos naisip ko rin, after doing this for a week, naisip ko, pwede kaya siya napabaliktad naman. Parang pwede yata na ako naman, ipipitch ko yung sarili ko as expert na ako yung magpe-peer review naman. Pero parang feeling ko, bago siya mangyari, kailangan ko muna kailangan mo na madami yung gumawa. Although marami na nakikita ngayon na parang may content sila, tapos sa dulo ng content, nandun na yung parang citation format ng sources nila. Pero bihira pa makita ng yung credits. Na parang may sino yung contributors, sino nag-edit, sino nag-design, sino may nag-peer review ba.
So eventually, if mas maging common na practice na to, feeling ko madali na siya na i-pitch sa iba na parang ipapresent mo na lang yung parang credentials mo, and then may ipo-point out ka na content nila na I noticed a few parang few things that needs to be corrected on your content about blah blah blah. Tapos ito yung mga points ko. Tapos pwede mo nang sa huli na meron pa iba nakita na content mo na pwede pa nating ayusin. Also kung willing kayo mag-link sa akin as a peer reviewer para mas strengthen yung trust ng content niya, or paano ba siya i-word na normal na tao. Basta ganun. So yun pala yung medyo rambling sa utak ko na hindi ko pa rin na-try, pero if ever trip na gawin, pwede. Tapos ito yung tool na ginawa ko. Tapos ito na yung link na binigay ni Brian. And another tactic na ginagawa namin since 2015 pa, 2016 is co-branded content. Basically, meron kaming, yung process namin dati is, wala kaming background sa data. Gagawa namin, naghanap kami ng existing content na meron ng nakapag-gather na ng data. Tapos gagawin namin, i-transform na namin siya into a data visualization. Tapos, parang kapalit nun, parang sabi namin na in partnership with, parang yung client namin was Hosting Facts. Yung original format ng content nakuha namin sa Trellis, tapos yung data galing sa BuildWith. So ginawa namin, parang kinontak namin yung dalawa para ma-secure lang namin na once na pinablish namin, magpe-present namin sa client na meron kaming link from Trellis at may link din kami from BuildWith. So hiwalay pa doon yung once na mag-start kami na i-promote or i-promote yung infograph and gamitin siya as leverage for guest blogging opportunities. So, trinay rin namin gawin sa Pilipinas, nung medyo bago-bago pa yung grid. So, meron kaming content bot generating passive income, tapos ginawa ko siyang parang ginawa namin siyang parang di siya infographic parang images na magkakaiwa-iwalay. Pero yung ginawa kong parang unique selling point na nag-reach out na ako is i-edit namin yung images based sa color palette ng website niya. Tapos lalagay namin yung logo niya, parang ganun. Although parang, ngayon susuportan na ako sa idea na to kasi parang matrabaho or, wala na. Pero isa sa mga pwedeng angle, hindi siya matrabaho kung meron kang, kunyari, may pinagkuha ka na data na high DA tapos highly targeted din sa audience niya. Tapos, bago nyo pa i-release yung content, masisecure nyo na ipapublish din nila yung content nyo or tutulungan kayo i-distribute. Yun, panalo siya. Kasi doon pa lang, may nasecure nyo na yung kunyari, DA 80 link from BuildWith, tapos ipopromote pa nila sa emails nila. Tapos, yung trabaho mo na lang is yung outreach na lang para mas i-propagate pa tong or i-disseminate tong content na to. Tapos yung kanaganda nun, kung yung data nyo tatagal ng 6 months, at least 6 months, pwede kayo mag-outreach na ito lang ginagawa nyo. Parang spend ka lang ng 5 hours a week na ito lang yung pinapromote mo. Isa pa na ginagawa ko pala sa Grit is yung content amplification na, kasi di ba nauso yung ego baiting na group interview, expert interview, pero I'm sure many of you nakikita na to. Kunwari, mga sobrang extensive na guides, pero nagsisingit sila ng mga expert insights. Like ito from Mangools, last 2 weeks lang yata ito. Tapos, parang meron silang section about link building, tapos kinuha lang nila insights. Kumuha sila ng insights sa akin, tapos pinost nila na may call-out box. So, ito sa mas effective na ego baiting technique kasi yung mga kinukuha mo na experts para magbigay ng insights nila, parang
as supplement na lang sa existing content na meron na kayo or ginagawa nyo. Hindi siya yung bubuhay mo content based on kung ano yung sasabihin ng mga experts. So parang in a way na de-demonstrate mo yung sarili mo as in the same level nila. Na meron na akong content, parang hindi ko kailangan ng feedback mo, kailangan ko lang yung parang insights mo kung may madadagdag ka pa. So medyo maganda rin siya na approach to build connections with industry influencers or other content amplifiers. Kasi once na-publish na yun, malaki yung chances na i-share din nila yung content na yun. Especially kung nag-share sila doon, di ba? Kasi ako, nauuto pa rin ako sa mga ganun. Yung kahit hindi siya yung ganung style, parang, kunwari yung, yung top 3 best keyword research tools. Parang yung ginawa ng content creator, intro lang niya, tapos sinalpak na lahat ng contribution ng mga tao. parang nabababawan na ako sa ganung klaseng content. Pero ako, sinashare ko pa rin, nauuto pa rin ako, di ba? So kahit pa paano, nakakatulong siya sa pag-amplify ng content. Nakakatulong din siya sa pagpapapogi further ng content mo, especially if you're trying to improve your site's EAT scores. Kasi ito, medyo inabuso rin namin. Meron kami content about how to become rich. So nag-reach out kami sa mga sikat na authors sa Pilipinas, sa mga financial advisors. Nakakuha kami ng tips galing kay Randall Chongson, Edric Mendoza, Bo Sanchez. So parang parang actually legit naman pwede mong lagay sa credits na sino yung contributors ng content na to. Si Bo Sanchez, si Edric Mendoza, si Randall Chongson. Tapos naalayin ko pa yung pangalan ko, ako yung nag-design siya marketing nito parang ganun. So, nakakatulong siya kahit pa paano para mas ma-strengthen yung impression ng tao sa brand niya. And pwede mo rin siyang gamiting leverage once na mag-start ka ng link building campaigns sa mas matatatag na targets. Like, let's say, gusto mo kunin si Francisco. Pwede mo na ilagay sa outreach mo na yung content namin before, mga contributors namin before, Bo Sanchez, Randall Chongson, parang ganun. So parang kahit sobrang konti lang na nakuha mo sa nila, considered naman, di ba? Yata, na contributors pa sila sa site mo. And ito yung mga other ideas na gusto kong paglaanan ng oras starting ngayong June. So ito, napulot ko lang to sa Traffic Think Tank. So basically, yung ginagawa niya, parang nag-offer siya ng free content. Yung target niya, mga marketing consultants, tsaka small, medium businesses. Tapos, pero itong approach na to, parang mas okay siya para sa mga agency owners or kung meron kang multiple publications na nasa iba-ibang categories. Kami, medyo pasok kami doon kasi nag-start rin kami gumawa ng ibang websites na outside na sa scope ng Grid.ph. And so basically yung strategy, gagawa ng site, mag-offer ka ng free service, tapos pero meron kang stringent process for application. Sa kanila, ito yung steps. Mag-apply. Tapos, yung kinaganda no, kasi dun sa parang application form, makita mo kung, kunwari, ano yung website, yung representative ba, siya ba yung may-ari ng website, or marketing consultant ka ng website na yun. Tapos siya magaling. Pwede nyo check buildmycontent.com. Tapos, so, kunyari, let's say, yung agency nyo nagpo-focus lang sa mga real estate companies. So, let's sabihin mo may mag-apply sa'yo na fashion brand, may mag-apply sa'yo na health and wellness. Pwede mong i-ignore, kung bakit tanggapin mo lang tayo yung mga mag-apply na related sa real estate, construction, ano pa ba? Basta mga ganun. Tapos, kasi yun nga, maraming small business sites na walang blog or may blog para hindi na-update. And marami rin consultants dyan na walang budget para mag-outsource ng content. Let's say, kunwari, may client ka na small business. Tapos yung binabayad sa'yo, parang enough na yun para bayaran yung mga tools na ginagamit mo. Yung mismong oras na in-spend mo para i-analyze yung site nila. So kung
eto pwede mong targetin is mga freelance consultants din na kung kailangan nila ng free content, kaya mo mag-provide. Pero yun nga, yung kapalit nun is yung mga content na ipaprovide mo, may link na papunta sa clients mo or sa websites mo. Pero hindi, syempre, yung ginagawa nila, hindi nila sinasabi. Parang yung ginagawa nila, yung first na content na ibibigay nila, may links na papunta sa clients nila or sa websites nila. Tapos, merong part dito, yung you publish and you notify us. Pagka na-notify na sila, i-check na nila kung ano yung kinalabasan ng content na na-publish, kung tinanggal ba yung links. Kasi once na tinanggal yung links, malamang hindi na makakaulit yun. Parang ganun. Parang ganun system. So, ewan, gray hat ba siya? O, ewan, hindi ko alam. Pero, interesting siya na idea kasi gusto ko rin siya gawin for, hindi sa agency namin. For dun sa Grit, tsaka sa Livable, tsaka dun sa isa naming site para ginagawa. Para makakuha kami ng links sa mga startups tsaka mga nagsisimula pa lang na vloggers sa Pilipinas na kailangan ng content. Gets nyo ba? Tanong nyo na lang sa akin ulit mamaya kung may tanong kayo about dito. Kasi ayun, doon sa site nila na-explain nga na ito yung ways paano masisingit yung links sa clients mo or sa websites mo. Through quotes, citations. Tapos nag-offer din sila ng media. Gumagawa din sila ng video. Tapos parang industries nila, parang sa list nila parang 50 plus na interest-based tsaka industries. Tapos isa sa mga parang gusto kong project and actually last year pa to is parang awards. Hindi siya for link building pero feeling ko kahit pa paano kaya namin siya gawan ng parang campaign na yung target is to get press mentions. Pero yung main objective namin sa campaign na to is para lang din talaga mag-build ng connection sa mga mga subcategories na gusto namin pasukin, like startups. Kasi yung isa namin naisip is yung parang award siya for 50, pangalan Grit 50. Tapos meron parang 50 top startups, tapos 50 mga, wala pang maisip na term, pero basically underappreciated na influencers. Kasi maraming influencers dyan na parang sabaw naman talaga yung content. Tapos marami din dyan yung sobrang gaganda na content pero hindi na-appreciate. Or hindi, na-appreciate siguro pero hindi ganun kalawak yung reach nila. So yun yung parang gusto namin yun naman yung gusto namin parang i-recognize. Tapos yun, recently since ang dami dyan nag-step up talaga sa private sector during the pandemic tsaka yung crisis nga. Like, magandang sample dyan, yung bounce back, yung backliners PH. Parang yun yung mga parang gusto namin na i-recognize naman. Si Kim Chu, pre. Pwede na yun. Actually, pag-again. Pwede. Kasi maganda yung turnaround naman, parang tinake advantage naman na yung tarantaduhan na yan. Pero parang eventually magiging fruitful din yung mga ganong connections once na nakita mo na meron kang content na aligned na sa ginagawa nila. Like recently meron kami content about listahan siya ng mga career services sa Pilipinas. So, yun, nalista namin yung mga, ngayon ko lang nalaman na meron palang Mr. Speedy, meron palang ganito, ganyan, na brand. So, yung mga yun, parang eventually, sila yung mga pwede namin lapitan kung meron silang content na align sa amin na, hey, by the way, we featured you a few months ago. Tapos, pag nag-reply sila, pwede namin sabihan na pwede ba makahingi na link. Okay. Tapos, ito yung kumakain ng oras ko lately. Parang nagsimula yung pandemic, talaga nag-aaral ako ng more on design na talaga. So, sa Illustrator, SVG files, paano mo siya gagamitin sa HTML5. Kasi ito yung nakikita ko na direction ng content. Parang more on interactive, mas mabilis, mas easily digestible. Hindi na paramihan talaga ng words. Parang ako nga yung target namin sa Grit kasi meron kaming cluster na tapos na talaga namin. Tapos yung ginawa kasi namin na approach dati, actually ako, yung nag-decide ako
na walang quality basta gawin na natin to, ganito, ito yung outline. Gusto ko lahat to ma-cover. Kasi yung gagawin natin, once na tapos ng cluster na to, babalikan natin to, tapos tatanggalin natin lahat ng hindi relevant dyan. Parang gusto ko parang copywriting na yung approach sa lahat ng content. Tapos eventually nag-evolve na rin kasi parang yung gusto ko na ngayon, parang holistic na experience. Aside from sa solid na content, gusto ko rin ng solid na experience through design. Kaya yun, yung magandang sample yung sa New York Times, yung multimedia na nila doon na category, sobrang solid. Kasi ito yung sa South China Morning Post, meron silang multimedia na na subdomain. Parang doon lang din ako kumuha ng ideas. Tapos nung nagsimula ako, kasi parang hindi ko alam kung ano i-search. Parang pag nag-search ako how to create interactive web pages. Yung lumalabas mga sapat na guides, hindi eksakto. So parang ginawa ko, pinag-aaral ko pa talaga yung in-inspect ko pa yung source code na itong mga to na doon ko nalaman na okay, SVG pala ginagamit dito. Tapos di naman ako ganun kaano sa design dati. So pinag-aaral ko rin paano gumawa ng SVG file. So nalaman ko lang sa Adobe Illustrator pala and mga ganun. So anyway, hindi ko siya gagawin talaga. Pinag-aaralan ko lang para once na nag-hire na ako ng gagawa, alam ko kung paano siya paano mo bigay ng instructions. Mas madali mag-communicate ng ideas kapag alam mo rin kung paano gawin. So, meron kami isang idea last year pa na nag-reach out din ako kay Filipino.net na sobrang idol, sobrang galing gumawa ng content nun. Tapos, isa pa, hindi ko na nasilip kung sino yung mga nagatan, pero sa atin na lang. Kaya ako gustong gawin kasi feeling ko pagka ginawa namin to, parang medyo 5 step ahead na kami dun sa mga competitor namin sa Pilipinas. And medyo, hindi man sobrang competitive. Ako hindi ko nakikita competitive yung SEO sa Pilipinas, yung local search. Pero ako nakita ko siya na okay na skill na ibenta as add-on. Na tipong nagbebenta kami ng link building, pero kung gusto mo na premium talaga, yun. Parang doon ko nakikita na yung sa agency side naman, na parang gusto kong mag-offer na gatong service na kaya namin gumawa ng gatong klaseng content. And maganda rin siya para mas ma-elevate din yung Kasi naniniwala man ako na word class talaga yung serbisyo ng Pinoy. And siguro gusto ko lang itap. Hindi ko sure kami nag-offer na ganito. Pero kung mayroon nag-offer na sa Pilipinas, kausapin niyo ako. Tapos mag-collab tayo. Or i-hire namin kayo para gawin yung mga ganito para sa mga projects namin. Pero yun. Kausap namin si Filipino. May bala kami na content. Yung Business Stats Philippines. So parang yung target is gusto ko mag-rank for Business Stats Philippines para every time magsasearch yung mga journalists ng Rappler, ng GMA, about business stats. Gusto kami lalabas. Tapos, habang nasa research phase kami, doon namin na-realize na sobrang hirap na kasi karamihan ng available na data source, sobrang delayed nung like for instance, yung sa DTI, yung data nila parang 2 years ago lang yung nandun. Tapos, nag-request na ako ng meeting sa DTI nun para malaman kung kaya ba namin mag-request ng up-to-date na na data. And wala. Parang hirap talaga. Pero gagawa ko ng parang to. Hindi ako matatahimik hanggang di ko natatapos to. Kasi nagawa na namin siya ng outline. Tapos, yun. Ngayon, yung step namin is, yun na, pinag-aaralan ko na kung paano gawa ng ganito. Para once na tapos na written content, tsaka na gather na namin yung mga importante data, parang gagawin ko na lang yung content. Tapos, yun, yung goal is to make this content rank for Business Stats Philippines, and mas makaka-create pa kami ng multiple outreach campaigns na designed based sa kung ano-ano yung mga stats na makuha namin. So let's say for the first month, pwedeng angle ng research namin, ng outreach namin is, let's say kunwari research namin na example lang, nalaman na majority ng business owners hindi graduate pala. Parang ganun. Let's say 63% ng business owners
hindi graduate ng college. Sa akin lang, hindi totoo yun. So yun, pwede namin gamitin yun na angle para i-pitch sa mga news sites. Ganun. Tapos, syempre, sa nakuha yung data sa amin. So maglilink na lang sila sa amin. Tapos next month, another angle. Kunwari, may isa kaming stat na tungkol sa, ano ba, basta, gets na yan. Yan, last. Tips na lang. Kasi, link building talaga yung pinakamahirap. Totoo lang, na gawin. Especially ngayon, na lahat alam na kung paano yung kalakaran. Hindi man lahat, pero marami na alam na yung kalakaran. Kaya nga nakapag counter pitch ka na ng link exchange na lang. Kasi marami na may alam and mahirap na rin talaga gawin kasi mas komplikado na yung algorithms ngayon, especially when it comes to devaluing and valuing kung ano yung mga links talaga na nagmamatter. So, since ilang beses ko na nabanggit, improve your content game. So, ngayon, nag-aaral ako ng design, video editing, tsaka, yun din, konting coding, kasi sobrang daming pwedeng gawing tools na napakadali lang. As in, itong isa, ginawa ko pa siguro ng 4 oras. Basic scraping lang, tapos Google Sheet, tapos transpose na sa WordPress. Parang lang siya, look up to lang siya ng zip codes. So, eto pwede na siya na kagad na linkable asset and madali siya iparang din sa Pilipinas. Kasi hindi naman ganun kaka-competitive yung search results sa Pilipinas. Yan, nag-aaral sa inyo, nabanggit ko. So, ngayon yung proud ako sabihin tayo kay mga GIF. Pero ako hindi pa. Tapos, GIF talaga yun . Tapos, gumagalaw tayo siya. Tapos, print screen na lang. Nag-decide ako na print screen kasi parang hirap na i-download ng trinay ko GIF yung ilagay sa deck na pa. Next tip is, lahat ng ginagawa namin ngayon na outreach campaigns, content campaigns, lahat talaga align sa branding tsaka EAT. Kumbaga, kung mapapansin nyo, karamihan ng mga ginawa namin, parang yung common theme is building connections. Kumbaga, matagal na proseso talaga yung outreach. Hindi mo siya makakuha na mag-request ka ngayon. Actually, makakuha mo siya ng ganun. Kung massive scale ng outreach, tipong nag-email outreach ka na 1,000 sa isang buwan. Sabihin natin na may conversion rate ka na 2 to 3%. Makakuha ka pa ng links. Pero yung tanong, yun ba talaga yung gusto mong klase ng links? O yun ba yung mga links na makakapag-elevate ng brand mo? So kami parang since sa Grit, wala kaming client na mamumurga sa amin ng follow-up kung nakailang links na ba. Kasi dito, ako lang din yung namumurga sa sarili ko at sa isang outreach person namin. May update na ba sa Pero hindi ko nila madali kasi alam ko, yung mga target namin is yung mga talagang gusto namin na makakuha kami ng links. And itong screenshot natin hindi talaga related. Hindi ko alam kung ba't yung pinili ka. Pero yan, kasi nag-search ako sa Facebook, grit.ph. Tapos may lumalabas na parang nakikiride sa brand ng Grit. Naaliw din ako. Parang kulit. Tapos, ayun, mastering ng pag-identify kung ano yung mga assets nyo na pwede nyo i-leverage. Kasi hindi lang yung content . Baga, kung meron kayong email list, pwede mong gamitin yun na leverage to yung nag-outreach kayo. Na yung bungad mo lagi is, meron kaming email list na, let's say, 100,000 subscribers sa email list namin. We're wondering if you like to promote something because I think our audience will love your products or your service. Parang yun . Tapos, chanian mo na by the way, pwede ba kami mag-guest po sa inyo o pwede ba makakuha ng link? Tapos events. If meron kayo monthly webinars, invite nyo sila as guest. Parang, kami naman, parang, yung naging mindset ko ngayon, nung nagka-create na ako ng campaigns para sa site namin, hindi na kasi dati yung mindset ko kailangan natin gumawa ng content na na lilinkan ng mga tao. Ngayon, parang yung mindset ko, kailangan natin gumawa ng content na magke-crave yung ibang tao na gusto nilang ma-feature sa content natin na kasi parang mas
mas gusto ko ngayon yung ano sila yung nag-outreach sa amin kasi ako yung nag-outreach para mag-pitch. So, siguro, masabi ko na nagagawa namin siya kasi every week, naka-receive kami ng mga at least 5 to 10 emails ng mga parang advertising request or collaboration request na yung gagawin ko na lang is titingnan ko na lang yung site nila tapos okay ba makipag-partner up dito tapos reply ko na okay lang ba link exchange, ganito. Kasi at least doon parang sila alam na nila yung caliber ng content na ginagawa niyo or product or service niyo kasi sila yung unang lumapit sa inyo. Kaya parang ngayon mas doon na nag-shift yung mindset ko when it comes to developing link building campaigns kung ano yung mga content natin na pwedeng gawin na meron tayong mga sasadyain na hindi natin lilinkan para sila yung mag-reach out sa atin para mag-request na pwede ba kaming ma-include sa list niya. Parang ganun. Ever since, lagi ko siyang parang kung gusto mo talaga maging effective sa link building, kailangan mo talaga gumawa ng mga linkable assets na hindi na kailangang wala nang alinlangan, parang yun top of mind. Parang pagka sinabi mo, yun nga, kanina, beginners, may beginners na naghahanap, may beginner na naghahanap ng SEO guides. Parang word of mouth marketing, syempre mga tao, recommend Moz. Parang ganun. So kung meron mga ganun sa space niya, parang ako, recommendation ko talaga, kahit sa clients, parang kailangan natin mag-compete sa mga ganitong klaseng assets. Kailangan natin gumawa ng para eventually, once na nandyan na yan, parang matik na yan Parang continuously mag-earn na lang siya ng link through recommendations ng tao sa community na yan. Especially kung mapopromote mo siya ng tama. And lastly yun, kailangan mo talaga gumawa ng system. Kumbaga, kailangan mo i-identify kung ano yung mga gumagana. And huwag mo lang pahirapan yung sarili mo. Sobrang daming link building tactics dyan. As in, merong listahan dyan ng 200 plus, 100 plus. Magagawa ng pahirapan yung sarili mo kasi ilan lang din talaga dyan yung app para sa situation na. So hanapin mo yung mga yun, tapos i-solidify mo na lang yung process mo dun. Tapos siguro once in a while mag-test ka ng bago, kaya mo kung ano. Pero kami so far, parang willing kami mag-test kasi aside sa kami may-ari ng site, parang trabaho rin namin na mas matuto pa. Parang yun yung gusto kong culture namin sa Grit ngayon, na lahat kami gusto namin matuto pa ng kung ano ginagawa namin ngayon, feeling namin kulang pa to. So, kailangan pa namin dagdagan. Like ngayon, dami ko pa rin pinag-aaralan. Yun lang. Ako si Jason Asidre. Thank you. So, a question from Mark. Mark Banalia. Kumusta po ang link building nyo ngayon sa US? I'm guessing he asks for regarding US-based websites. Actually, mas active ngayon kasi marami rin nag-home base work sa US And I'm not sure, pero feeling ko hindi naman yata affected karamihan na nasa digital ng unemployment crisis ng US. So far sa experience namin, parang hindi siya yung normal na response rate. Pero meron pa rin, existing pa rin na nag-respond. And meron pa rin kami na-report naman. Okay. Actually, meron akong personally follow-up question doon. Kasi may nabasa ako na even though mas malaki nga ang readership ngayon worldwide because of a lot of people staying at home, ang effect nun apparently is mas bumababa ang advertising budget ng a lot of companies. Hindi ba yun talaga nare-reflect sa rate na acceptance ng mga ng mga link building campaigns natin? I think depende siya sa space or industry. Kasi yung clients namin, karamihan nasa tech. So feeling ko parang prepared na sila sa ganong klaseng shift. Although, meron kami isang client na nasa freight shipping. Kaso hindi link building yung ginagawa namin para sa kanila. So wala akong idea if Pero I think yung mas maraming magandang tanongin about dyan is Jason Baguio. Kasi alam ko halo-halo yung may brick and mortar din sila na mga clients. Yung sa amin kasi parang 100% ng clients namin tech talaga. So parang karamihan ng employees nila parang yun pa rin. Sige, sir. Yung question ko, ano ba yung thought process mo, Jason, pag nagde-develop ka ng
linkable assets, lalo na yung ideation ng topic. Kasi ang like katulad mo, may 1 decade na ako sa industry. Medyo alam ko na yung galawan din ng mga content teams. And I think nakikita kong isang flaw na major ng mga content teams tsaka mga SEO. Masyadong keyword focused minsan yung nila, yung mga content ideas nila. Kunyari, medical website yan, tapos binebenta mo paracetamol, tapos magsusulat kang content na tipong the importance of paracetamol. Di ba medyo tanga move yun? Kasi nga, keyword mo na nga paracetamol, malamang ina-anticipate mong alam na nilang mahalaga yun, kaya nga isa-search di ba? Tapos magsusulat ka pang article na the importance of paracetamol. So, I guess my question is, paano ka makakagawa ng sexier content ideas kesa doon? Yeah, actually, doon ako nagsimula. Parang, hindi ko kahit din naman. Meron akong mga certain ideas na nagsimula sa keyword research muna. Pero parang since ngayon, mas siguro nag-evolve na yung process ko. Parang aside from doing the keyword research itself, parang tinitingnan ko na rin yung kung ano yung content ng ibang competitors sa particular keyword na yun, paano yung approach nila, atake nila. Tapos, feeling ko yung iba, siguro experience na lang din Kasi parang marami rin naman akong parang field ideas dati. Na talagang dati sobrang confident ako na eto pagka na-publish, madaling i-pitch, madaling Pero hindi Minsan rin talaga depende sa sa editors or depende sa depende sa brand nyo. Kasi minsan napaganda na content parang pangit ng website or pangit ng web design nyo. So, pero ngayon, kadalasan nag-start ako talaga either nakuha ko yung idea sa ibang industry, tapos itatry ko gawa ng spin sa industry na hawak ko. Let's say kung sa paracetamol, feeling ko pwede kong gumawa ng sobrang linkable na content, pero medyo data-driven na. Like, pwede kong gumawa ng interactive content sa history. How to get high with paracetamol. Ng paracetamol, tsaka kung ano yung trend ng usage. Pwede rin. Pwede rin. Mga alternative uses naman. Pero in terms of linkability kasi, depende sa target mo Sino ba yung target mo? Ako, ngayon kasi, yung target ko sa links, more on potential partners. Hindi na yung parang hindi na ako nalulure nung NY Times na link na ganun. Although sobrang okay magkaroon ng, hindi ko sabi na na pangit magkaroon ng link sa NY Times or pero kasi kung realistic ka, especially kung sites ng clients yung hawak mo, kailangan mo talaga medyo achievable na goals, and to make sure na effective yung naisip mong idea, kailangan hindi naman mag-settle ka sa pinakamababang prospects, pero mag-settle ka dun sa talagang target nyo na prospects. Like for instance, kung paracetamol, siguro malamang target mo dyan mga medical information sites. Parang minsan yun yung gusto mo na yun yung gusto mong targetin kasi sila yung may clout sa space na yun. Although karamihan, kalakaran doon, may bayad na. Parang karamihan doon kasi advertorials na. So nasa inyo rin yun kung papasukin nyo ba yun or hindi. Kasi kung creativity lang din yung yung gusto mong parang pagrelayan para makagawa ng ng linkable na assets. Sobrang hirap. Kasi parang mahirap siya backupan ng provable na projections na ganito karami mag-link sa atin kasi ganito. Unlike kung yung target mo, meron ka mga specific targets na ito, at least sure tayo na 50% na itong prospects na ito mag-link sa atin kasi ito yung reason mo kung bakit. Parang ganun. Nasagot ko ba yung tanong ko? Well, basically yun yung thought process ko. Parang hindi ako yung parang to the moon agad yung target. Baga thought process ko, achievable ba tong idea na to? Tsaka meron ba talagang mag-link dito?
Okay. Thank you. Kasi was Si na John, yung prove to sarili ko question na ganun. Thank you for answering that question. Tapos, move on tayo sa question ni Esther Del Fiero. For link exchange, where do you exactly put their link on your site? Do you still recommend creating a dedicated page for all the link exchanges? Hindi. Ginagawa namin yan, kunyari, yung target namin, merong guide about, kanina yung sample namin, meron silang guide about franchise loans. At meron kaming guide about franchise businesses. So yung franchise business namin, magli-link dun sa content nila na related talaga. And then kami, maghahanap kami ng page sa kanila na relevant talaga dun sa gusto namin i-promote. Kasi hindi na nag-work ngayon yung ganun. Yung meron kang designated page na lahat ng external links na makakuha, na paglilinkan nyo para makakuha kayo ng links in exchange. Kasi ano yun parang medyo, ano ba? Sikat siya na pattern na parang hinant ni Google back in 2011-2012. So parang hindi siya advisable na gano'n. Mas maganda yung content na magli-link talaga is relevant talaga dun sa paglilinkan ng page. Kasi kahit sabihin mo na na may nangyaring abutan or yun nga, may nangyaring palitan, hindi mo madedenay yung relationship. Hindi mo madedenay na relevant yung links. Diba? Sure. Si Jet Dealca, meron siyang very good question. Do you see link building being challenged by AI anytime soon? Near future, hindi. Especially kung yung ano ba? Depende. Kasi maraming processes na kaya. Yung outreach kaya. Yung pagsulat ng content kaya. Pero yung paggawa talaga ng, yung pinag-isipan na content na may human touch talaga. Kasi para sa akin yung feeling ko na kulang ng AI is yun nga, yung paano gumawa ng, kasi, hindi ko explain, pero yun, kasi may deepfake, pero parang ang hirap mag-generate ng emotions ng mag-generate ng emotions ng content na feeling ko yung may gawa. And also, feeling ko sa ideation part, iba pa rin talaga yung pagka-genius ng tao. Especially kung mga, sa pa lang yung pagka-henyo ng tao sa paggawa ng mga slang words. Kumbaga, feeling ko mahirapan mag-catch up yung AI sa aspect na yun. And yun, kahit pa paano, parang may virality yun Parang let's say, yung, mga sikat na ngayon. Ganun ako kawala alam sa sa mga memes ng Pilipinas Yung huli ko lang naabutan yata actually, wala nga malala Bawal na maging presidente. Ayun, bawal lumabas. Ni Kim Chu. Yun, yung ganong ingenuity ng yung kalokohan pero alam mo, nag-spread talaga. Feeling ko yun yung nature ng link building na hindi mahirapan i-replicate ang AI. Okay. So, break muna tayo sa Q&A, John. Balikan natin yung mga hindi pa nasagot na questions ng iba nating friends dyan. Tapos, present ako, mabilis lang. And then, yun, balik tayo. Again, thank you sa lahat ng pumunta. I think nag-pick sa 80 plus yung mga attendees. And next week, mas marami pa. Si Sir Benj makikijamming sa atin. So, medyo exciting yun. Okay, so yung diniscuss sa inyo ni Jason, more on sa grit.ph I think yung mga strategies na yun, they're some of the highest forms of link building. Yun naman talagang essence ng link building Ma-earn mo yung mga links gamit yung magagandang assets, yung mga relationships. Yung link exchange, I guess, kung legit yung relationship, oo. Actually, yung template ni Jason na yun, ginagamit ko rin para dun sa iba naming mga campaigns para sa US. Like, link building para sa mga 5-star hotel sa Las Vegas, sa New York, ganyan. Super effective siya. Lalo na pag hyper-local na mga like mom and pop shop websites na hindi mataas yung DA pero sobrang local na local sa area ang target mo. Effective siya kasi parang karangalan pa nilang makakuha ng link sa'yo.
Yun, I can vouch for the effectiveness of link exchanges. Tapos may mga nagtatanong din naman sa akin na hindi ba like sobrang old school black hat na ng pag-link exchange na yan. Ang tanong ko lang naman pabalik sa kanila, kailan ka ba huling nakabasa ng na penalize dahil sa link exchange na hindi naman PBN ha? Yung PBN iba na yan. So I think kung yung link exchange hindi naman done in the thousands or hundreds yung scale, okay pa rin siya. Pero yung didiscuss ko sa inyo, feeling ko kasi yung mga diniscuss ni Jason mas applicable pag sa yung website. Tapos sabi nga ni Jason, walang client na nang-hassle na ilan ng links every other day. Iba kasi yung epekto nun eh. Tayong lahat dito, marami nagwo-work either sa agency, in-house, or freelancer. Reality lang talaga ng industry na yan na meron kliyente or boss na mga hassle sa'yo. So, since kami sa GDI, more on agency work yung focus namin. Although meron din kami side project na similar sa Grit, yung medico.ph. Similar strategy yung in-employ namin, similar results. Medyo nag-peak sa 500K in 1 month yung organic search traffic niya. Although yung core algorithm na yan, medyo peste. I think bumaba ng 40% organic traffic namin. Nasa 300K a month pa rin ngayon. Pero sa bagay, hindi naman ako ang kapal rin ng mukha ko para magreklamo. 6 months pa lang yung website kung tumi 300K ka ng organic users. Hindi sessions users. Ano pa ba naman mahihingi mo sa Google? Medyo makapal lang yung mukha ko, overachiever lang nung umpisa, nag 500K. Anyway, ito yung mga feeling ko tactics na maaring mas mas predictable in terms of the quantity na pwede mo makuha per month. Kasi yun nga, kung Grit or sa yung website or in-house ka tapos hindi masyadong yung boss mo, stickler sa numbers, pwede yung mga yon. Pero yung may konting uncertainty na involved. Ito, I guess, mga na-develop namin na methods for meeting and beating deadlines, quotas sa links. So, brief introduction lang. Ako si Glenn, founder, CEO of GDI Online Marketing. Maliit lang kaming agency, 30 plus people operating in San Fernando, Pampanga. 2013 kami nag-start, so 7 years na kami sa industry. Mostly US din yung clients namin, baka mga 60%, the rest Philippines, tsaka Asia Pacific. 12 years na ako sa industry, medyo mas tito ako ng konti kay Jason. Tawag dito, sa SEO org, nag-ano rin ako, acting president/VP noong 2015. Madalas din ako mag-speak, Morcon, PipCon, SMX West, Confluence, mga iba pang conference sa States. Tapos, once in a while, may mga naloloko akong journalist na i-quote ako tapos bigyan ako ng link sa... Yung first tip ko would be something related sa sa ginagawa ni Jason, more on link earning to, pero mas direct mo siyang may influence. So my first tip would be to rank for useful but obscure keywords. So ano ibig kong sabihin doon? Ito, example na to, galing siya sa medico.ph. So, obviously, medical website yung peg namin. Ang sexy na mag-rank dyan would be sa mga kagaya ng heart disease, ng COVID, ng cancer, ganun. Yung mga ganung klaseng keywords. Kasi yun yung unang mong maiisip, di ba? Like, kung medical website ka. And rightfully so. Yun naman talaga yung mga pinaka-sinesearch ng tao. Pero, pag from a keyword targeting perspective, tama 'yon kasi nandoon yung search volume eh. Pero ang isang masamang habit na nafo-form ng mga SEO habang tumatagal sila sa industriya is yung mindset nila nagiging sobrang keyword focused. Like for example, kung medyo ordinaryong SEO lang yung gumawa nung medico.ph namin, ang susulat niya puro ganon, heart disease related, cancer related, and whatnot, in the hopes of achieving the rankings in a keyword, which is okay. Pero kung hindi ka kasi nakakuha ng links naturally, you can only climb the SERPs so much. There's only so much you can do sa link building, and lalo na sa amin, hindi naman sobrang laki ng budget namin tsaka manpower para itutok sa links na yun. So, paano namin na-achieve yung mga 500,000 visits a month? Well, kailangan din namin makakuha ng links galing sa mga
medyo magagandang websites. And as you can see in this table, tawag dito, nakakuha kaming links galing sa Wikipedia, galing sa The Asian Parent na malaki rin, tawag dito, Smart Parenting, Summit Media yan, medyo malaki rin. And even drugstores like sina The Generics Pharmacy, sina RightMed. I think nakakuha rin kami mga links kina ABS-CBN, ganyan eh. So, kung makikita nyo dito, yung source ng link, pati destination ng link, hindi naman kami nakakakuha ng links para sa content namin about heart disease, AIDS, yung mga malalaking keywords na yon. Tingnan mo, super niche lang ng mga nakukuha namin na links kasi ang nangyayari dito, sa dami ng medical tsaka health-related websites sa Pilipinas, ang dami nang nagsulat ng magandang content dyan and mahirap nang daigin. Yung mga iba, doktor pa o medical institution yung nagsusulat. So, lahat ng tawag dito, possible na natural links na manggaling doon tsaka ng traffic. Medyo, ang hirap ng makasingit sa ganong klaseng keyword. So, anong ginawa namin? Since hindi pa namin kaya compete doon sa mga ganun kabibigat na keywords nung una namin, sulat kami mga content, yung mga medyo niche masyado. So for example, sa sakit ng likod or sa yung isa dito, parang mabubuntis ka ba kung nakapagtalik ka habang may period ka? Yung mga ganong klaseng bagay na kung iisipin mo mabuti, sinesearch yan talaga ng tao pero hindi nila masyadong binibring up in the open. Like, madalas mapag-usapan yung high blood, madalas mapag-usapan yung heart disease, pero yung, kunyari, yun nga, yung kung bubuntis ka ba pag nakipag-sex ka, baka makausap mo lang tungkol dyan, mga barkada mo, ganun. So, tawag dito, yung mga bagay na sinesearch ng tao na medyo nahihiya silang itanong sa ibang tao sa bahay nila, yun yung mga bagay na nag-focus kami. So, meron din kaming content tungkol sa tulo, tungkol sa tawag dito, sa hadhad, yung mga ganong klase. Kung isipin mo, maliit lang yung search volume ng mga keyword na yon. Okay, so wala akong pake kung makukuha kong traffic doon, konti lang. Pero ang mangyayari kasi, pag nagsulat yung mga malalaking websites like Wikipedia, ABS-CBN, The Asian Parent, Smart Parenting, ganyan, kagaya nung sinabi ni Jason, wala naman time yung mga editors at writers na to na isulat yung buong detalye ng hadhad tsaka sakit sa likod sa'yo. Maghahanap din sila ng malilingkan nila na resource. And pag nangyari yon, nandun lang ako, naghihintay kasama yung content ko na sinulat para sa mga ganyang ka-niche na keywords. So, yun yung first tip ko. Huwag kayong masyadong keyword focused, lalo na sa mga high search volume keywords pag nagsusulat kayo ng content. Dapat holistic yung approach nyo. Lalo na, targetin nyo yung may human interest talaga. Ibig sabihin, maaring wala pa dun yung search volume, pero alam mo, deep inside, tawag dito, ito yung klase ng bagay na sinesearch ng mga tao sa audience mo, like ng Pilipino. Kasi, maaring ikaw na-search mo na siya at one point or another. Like, may isa kaming barkada na web developer, nag-search siya about sa, saan-an nung minsan. Tapos sabi niya sa akin, mag-YouTube ka na rin kasi tawag dito, yung mga videos na uunahan, yung maaring ikaw yung number 1 sa organic pero yung mga video results ni YouTube pag mobile screen yung ginamit, sobrang nasasapawan niya yung number 1 mong organic result. Tapos sa dulo sabi niya, at kung iniisip mo kung may an-an ako, oo, may an-an ako, wag mo na ipagkalat. Sabi niya ganun sa akin. So yung mga ganong gems, kailangan isipin mo talaga anong klaseng mga bagay yung hindi ganun ka-competitive pero sinesearch din ng tao. Tapos malaki yung chance na malingkan ako kung gagawa lang ako ng comprehensive na content tungkol dyan. So yun yung tip number 1 ko. Atakihin mo yung mga mas maliliit na topics kung saan pwede ka mag-dominate at makakuha ng links kesa namamag-asa ka na makakuha ng links tungkol sa sakit sa puso, sa AIDS. Malamang halos lahat ng links dyan mapunta sa Wikipedia, sa WebMD, Mayo Clinic. Wala ka talagang pag-asa doon. Kung susubukan mo yung ganong approach, madedemoralize ka lang. So, start ka sa maliit tapos i-dominate mo yung mas malaki later on. Marami sa mga agency employees or agency owners sa inyo under constant pressure, syempre, na mag-produce ng links. And aminin natin lahat, wala nang mas predictable pa
yung outcomes in terms of numbers of links na mapoproduce mo, kundi yung yung guest posting. Kasi over the years, medyo matatansya mo na kung magsa-send out akong 100 emails, baka 5, 10 yung babalik na positive sa akin na hindi magpapabayad or hindi manghingi ng link exchange or whatever. So, ang sinusubukan kong ituro sa team ko all the time, although hindi siya yung pinakasimpleng bagay na ituro, would be to guest post and to pitch ideas na hindi masyadong tinatalo ng ibang author. So for example, ito, meron kaming client na web design yung yung industry niya dati. And medyo matagal na to, hindi ko papakita yung templates for the current clients. May NDA naman ako, mahirap na mademanda. Pero same lang yung principles na ginagamit ko pag nag-pitch ako for guest post. Kailangan pag nag-pitch ka for guest post, unang-una basahin mo mabuti yung yung author guidelines ng website. Maraming mapipick up ka diyan mula dun sa pagsusulat ng subject line para ma-identify, pag-pitch ng topics, number of links na pwedeng mong itanim. Maraming bagay diyan na na kumbaga kung susundin mo lang, mai-increase mo ng 2 to 3 times yung chances na replyan ka positively ng webmaster basta sumunod ka. Kasi ang pinakaayaw ng mga webmasters pag nakakatanggap silang outreach email, yung mukhang template lang talaga, kinopy-paste sa website nila, send, tapos spray and pray. Siyempre gusto ng mga yan, medyo maramdaman nila na special sila sa'yo. Tsaka follower ka talaga ng website or pinagtuunan mo talaga ng pansin yung website. So, yun yung una. Kumbaga, parang nandiligaw ka, nagpadala ka ng love letter o ng email sa 10 babae, pare-pareho rin yung email, tapos iniiba mo lang yung pangalan. Kung magkakausap yung mga yun, nalaman nila, sampal ka sa kanilang lahat. So, parang ganun din sa outreach. Pag-aralan mo mabuti yung content nila, tapos pag may naisip kang ideas, gawin mo muna yung site, example.com, tapos i-search mo yung keywords na gusto mong maging topic nung guest post mo sa kanila. Tapos tignan mo kung marami nang nasulat na article sa site nila about doon. Kasi kung magpipitch ka lang blindly nang hindi mo ginagawa yun, sasabihin lang nila, meron na kaming ganyang content, try again, blah blah blah. Pero kung ginawa mo na yung homework mo na yun, makikita mo, kunyari, ito, web design yung yung niche niya, nagpipitch ako sa mga web design websites. Makikita mo, marami nang nagsulat tungkol sa design, sa user experience, sa SEO, sa kung ano-ano, about na kumbaga yung mga madaling isipin na topic. So, ang ginagawa kong peg, since hindi ako designer, pero nakakaintindi naman ako ng konting UX based sa readings ko. Tapos yung expertise ko talaga more on SEO, technical SEO, konting link building, konting analytics. Ang gumagawa ako ng topics na nagme-meld ng mga elements na yon, kagaya ng UX, kumbaga UX meets cohort analysis. Kumbaga, ano bang makikita mong insights sa cohort analysis ng Google na mag-improve ng UX mo? Yung mga ganung bagay. Or kung SEO ka, tapos nagpipitch ka rin, tawag dito, sa isang SEO website para makakuha ng link sa kanya. Ang isang nakita ko, ang daming SEO website na walang masyadong articles about analytics tsaka sa technical SEO. Kasi yung mga bagay na yan, kailangan ng tunay at legit na skill eh. Kahit sinong writer pwede magsulat ng The Importance of Link Building or Top 10 SEO Trends in 2020, yung mga kagaguhan na article na kumbaga kahit sino na lang na kayang mag-Google, pwede niyang kunin lahat doon yung research materials, tapos manghuli siya ng taong grasa sa kalye, tapos ibigay niya yun, masusulat ng taong grasa yung article na gusto niya. Yung mga ganun ka-common, hindi talaga mag-fly yun. Kaya pag nag-outreach kayo ng ganito, number 1, dapat yung nag-outreach marunong mag-research. Tignan muna kung nasulat na yan. Tsaka kung ano yung mga content gaps ng website. Number 2, kailangan yung nag-research is medyo may expertise talaga dun sa sinusulat niya. And number 3, kailangan may kapal ng mukha ng konti na mag-follow up yung nag-outreach. Kasi minsan hindi ka talaga re-replyan agad. Pero kung magpa-follow up ka every other week or once a week,
mare-replyan ka rin niya. So itong template na to, kung mapapansin nyo, like 2017 pa to, pero DA90 itong website na to. Pangalan ng website, Smashing Magazine. I think German-based siya. Pero yun, DA90, sobrang widely respected na website. Tapos, ito yung naging response nila sa akin. Like, tsinaga ko lang, napagpasapasahan ako ng ilang editors. Pero yung uniqueness kasi ng content, yun yung nagustuhan nila. Ang pinaka nakakatawa pa dito, tawag dito, sobrang malaki na nga yung ibabayad sa amin para makakuha ng link sa DA90 website, like thousands of dollars. Sa sobrang nagustuhan nila yung content ideas, mababasa mo dyan sa bandang huli, babayaran pa daw nila ako ng $200 para mag-guest post sa kanila. Yun, medyo proud ako sa mga ganun kasi kadalasan, ikaw yung hihingan nila ng pera para makapag-guest post ka sa kanila para kumbaga sponsored post na under the table. Pero ito, ako na nga yung magko-contribute, makakuha na akong link na DA90, babayaran na ako ng kliyente ko, meron pa akong $200 sa kanila. Isang pares na Jordan din yun. So, okay na. Ito rin, medyo popular itong vlog na to, Convince and Convert. Kung titingnan mo dito, yung mga topics ko, medyo web design, UX, and SEO related. Maganda na ako yung nag-outreach or, someone with SEO experience kasi alam mo talaga yung pinagsasabi. Again, yung mga quality nung topics na pinopropose ko sa kanila, hindi yung masusulat lang ng kahit sino. Kumbaga, sa email mo pa lang, alam na nila na alam mo yung pinagsasabi mo. Actually, minsan hindi nga eh. Minsan gagawin ko yung topic, sobrang astig pakinggan. Pero sa totoo lang, hindi ko pa alam isulat, i-research ko pa lang. Pero, nakakuha ako ng positive responses. Medyo mataas din yung DA nitong website na to. I think 60, 70. So, legit na link. Tsaka, ayun, may pangalan talaga yung yung website na yan, Convince and Convert. So, huwag kayong mag-alala dyan sa templates. I-upload ko naman tong PowerPoint namin ni Jason and then re-release namin tong recording nitong video. Tapos, pangatlong tip ko, kung gagawa kayo ng linkable assets, ang pinaka-proven sa akin yung paggawa ng usable assets. Tawag dito. Katulad nito, like nag-umpisa pa lang ako mag-vlog nung ginawa ko to, pero hanggang ngayon nakakuha siya ng traffic pati ng ng backlinks. So, tawag dito. Ito, SEO proposal template siya na ginawa ko nung nag-uumpisa pa lang kami noong 2013. Tapos, pagkagawa ko sa kanya, tapos napansin ko, halos walang kawala yung kliyente pag nabasa niya yung proposal ko. Shinare ko sa SEO org, sa local community, and then maraming nag-download. Hanggang ngayon, nakakuha pa rin siyang links tsaka downloads eh. Napansin ko nga at the time, parang ini-imply pa ng ibang SEO org member, medyo tanga ako kasi ba't ko sinashare yung bagay na yan, ba't hindi ko man lang lagyan ng opt-in na email para makuha ko yung email addresses ng mga nagda-download. Sabi ko, wala naman talaga akong pakialam sa mga email addresses nyo, sa inyo na yan. Ang mahalaga, matulungan ko kayo at kung matutulungan ko kayo and makaka-close kayo ng account, hindi nyo na makakalimutan kung sino ako, kung sino yung nag-share sa inyo nito. In the long run, mas mahalaga yan kaysa sa email address ng tao or sa sa link or sa tawag dito, sa pera. Yung sabi nga ni Jason, medyo top of mind ka. Walang katumbas yon kasi link magnet yon tsaka lead gen magnet yon in the long run eh. So pag inisip mo, sino ba yung mga SEO expert dito sa Pilipinas? I mean, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero maisip lagi ng mga tao dyan pag sa mga corporate boardrooms. And, I should know, 3 of the top 5 business conglomerates in the Philippines are our clients. Maisip lang lagi nila dyan, si Benj, si Jason, ako, si Sean. Yung mga yun, umiikot lang talaga dyan. Kung meron ako nakalimutan, pasantabi na lang. Pero yun yung medyo top of mind. Pero kasi hindi mo naman binibuild overnight yung mga ganun eh. Maraming pag-iipon ng good graces bago mo ma-achieve yung ganun. And isang example to na, kumbaga, yung mga ganyang bagay, willing kang ipamigay sa ibang tao na years of experience yung ginugol para mabuo mo. Medyo next level yon kaya nakaka-attract ng backlinks. Tapos, yung pang-apat, medyo hindi kahit sino lang magagawa, pero kung kaya mong gawin, magpe-pay ng dividends. Maging influencer ka rin in your own way.
yun nga, mag-ipon ka ng good karma sa community, maging matulungin ka, huwag kang kupal, tawag dito. Gawa ka ng mga ganito na pakikinabangan ng tao, yung mga pa-podcast. Sa dami ng mga nakilala ko ng SEO locally at saka abroad, pag may bago akong nilo-launch na website, kunyari local, tawagan ko lang si ganito, pre, di ba may vlog kang ganito, pa-link build naman. Sige, hindian ka ba naman nun kung matagal na kayong kilala at saka matagal na kayong nagtutulungan. So, katulad ni Jason, may kliyente akong bangko, Grit, Finance. Sabihin ko, guys, palink naman dun sa sa loans page. Awa ng Diyos, bank loans, number 1 na ngayon yung kliyente ko pag sinerch mo sa Google. So, yung mga ganun bagay. Tapos, tawag dito, noong umpisa kasi, nakikita ko rin yung mga conferences sa SEO, pero hindi pa naman ako kilala sa SEO noon. Like bystander lang talaga ako. Pero nakakaingit din pag nagtotalk yung mga tao, tapos maiisip mo, tingin ko, ka-level ko naman yung iba dito. Kaya ko rin magsalita ng ganun. Pero hindi ako naiimbitahan masyado sa mga ganyan nung nagsisimula ako eh. Kaya medyo nagpapasalamat ako kay Sean. Ni-recommend niya ako sa Morcon, tawag dito. Doon na kapag start. Pero minsan kung hindi ka na iimbitahan na mag-speak, kumbaga if you're not invited to the party, throw your own party. Kaya nga ginawa namin yung PipCon. Bukod sa number 1, charity event siya to begin with. Number 2, naging kumbaga parang community convention na rin siya ng Pilipinas. Tapos nakapagpadala na kami dito ng speakers na hindi mo akalain dati na mag-i-speak dito tapos mga 2.5 lang babayad mo, kasama ka na. Yung mga ganun. So, yung mga ganung bagay na kahit break even, minsan palugi pa kami. Gagawin pa rin namin kasi yung experience worth it talaga. Tapos yung thought leadership element na makukuha mo talaga siya. And later on, mali-leverage mo yun sa link building eh. Kumbaga, karamihan naman sa inyo nakikinig dito, kung hihingan ko kayo ng link sa website na kontrolado nyo, malamang sa hindi, mahirapan rin kayong tanggihan ako. So, ayun. Yun lang yung 4 kong tips. Pwede na tayong mag-proceed ulit sa tawag dito. Question and answer. John? Sige, sir. From Timothy Chico. Jason mentioned that they leave out brands to link out to. How do they know which brands they can remove so they get outreach to? Basically, yung tanong, more on prospecting na. Yeah, sorry. Because you mentioned before when you did your article on your on-page blog, you're trying to sort of link bait brands to reach out to you so you can ask for a link exchange. So my question was, how do you know which brands are qualified to leave out to, that they'd highly reach out to you to link to their website? Yeah. So basically, yung process ko dun is, once may nag-reach out sa amin, to check ko muna yung, kadalasan kasi kasama na yung name nung company na represent nila or yung link papunta sa website nila. So first, kung alam ko na related talaga sa amin, like for instance, nakaka-receive kami ng mga outreach emails from Metrobank, AXA. So yung mga yun, understandable na nasa same space. So pwede ko na i-check. Pero yung mga brands na kagaya ng Gate.io, so recently may nag-email sa akin ng collaboration request. And siya, parang forex platform siya. But hindi ako sure kung nag-ooperate siya sa Philippines. So chinek ko. And nung nakita ko na yun nga, parang pwede naman, kaso parang wala akong nakikitang content nila na pwede kami makakuha ng links. Hindi na ako nag-reply. Parang ganun. So, basically, yung first thing na inaanap ko is kung meron sila existing content na pwede akong makasingit ng link for us before I even respond to them. And meron din iba na talagang malayo yung niche. So, yung mga yun, talagang hindi ko na-reply. Okay, thank you. Thank you for the question, Timothy. Moving on, question for Glenn from Mike Lopez. Considering that outreach emails are likely to be marked as spam by some people, do you advise using a different email address for outreach purposes and lose credibility? Or do you prefer using your company email and run the Actually, maganda yan. Ako personally, kung may kinalaman sa digital marketing, SEO, or whatever na kilala ako,
Ginagamit ko yung sarili kong pangalan. Kasi yung mga iba dyan, titignan nila sa LinkedIn yung pangalan mo kung legit ka talaga na author. So, tingin ko based on that, kung meron kang, tawag dito, kung meron kang face na pwedeng, face of the company na pwedeng iharap, magandang pangalanan mo ng ganun yung email address para alam nila, kumbaga may binatbat yung kausap nila. Kung hindi naman, kung yung next best thing, wag kang gumamit ng Gmail o Yahoo o Hotmail. Kung pwedeng connected sa company, at least alam nilang hindi hindi masyadong link spam lang yung yung mga ganung klaseng emails. At least alam nilang nasa loob talaga ng company yung kausap nila. So, yun yung next best thing. Pero I'm not saying na hindi gumagana yung Gmail. Gagana pa rin yan. Kung maganda rin lang yung template mo, tapos if you reach out to enough people, you can still find success. Pero para sa akin, yun yung 3 tiers ng ng pangalan at email address. Number 1, totoong pangalan ng isang taong kumbaga may konting authority dun sa niche na yun. Pangalawa, kung hindi man, yung hindi siya generic na email address na pwedeng gawin ng kahit sino lang. Tapos yung medyo pinakamababa, yun, yung email address na Gmail lang o Yahoo. Pero kung try mo na lang daanin sa pagandahan ng email template. Yun. Okay, sir. Next question. Medyo mas light-hearted question to from John Paulo Marquez. Question for Glenn. Tips. Can you give us tips on going from zero to influencer? Zero to influencer, hindi ko rin tingin ko lahat ng influencer in a way may kanya-kanyang kwento ng tawag dito ng pag-angat nila. I don't consider myself like an influencer pero in the small SEO space of the Philippines, kumbaga may respeto naman ng konti yung mga tao sa akin. So ako personally, and Jason, kwento mo na rin yung yung sayo, feeling ko mas maganda yung rise mo Pero ako personally, ang background ko kasi corporate manager ako and inaakala ko nga dati ang bobo-bobo ko sa SEO. Like gusto ko na nga lang hindi naman sa binamaliit ko yung mga virtual assistant, pero parang nung una hirap na hirap ako sa SEO. Parang gusto ko na lang maging virtual assistant kasi hindi ako makapagparank ng website. Pero kumbaga practice ng practice, tanong ng tanong sa mga katulad ni na Jack Gonzalez, ganyan, ni na Floyd Gonda. Medyo natuto rin. Tapos over the years, siguro from 2008 to 2013, before I knew it, medyo mataas na rin yung level ng SEO ko. Hindi ko lang alam. Pero nung lumabas ako, tapos nakisali ako sa SEO org, halos lahat naman ng tinatanong nila doon, medyo nakakapagbigay ako ng satisfactory na sagot. Tapos yun, siguro yung break ko, I think to Kim Tyrone's credit, that year, sabi niya, tigilan muna natin yung masyado ng kilalang mga SEO, fresh faces muna yung i-present natin. Tapos sinong manonominate niya. Tapos nagkataon lang si Sean, who has, a very prominent voice in the community, nominated me. And yun, nakapag-speak ako, dumami yung friends ko sa SEO. Tapos tuloy-tuloy na yung speaking engagements. Sila rin yung yung community rin yung sa akin na nag-convince sa akin na mag-vlog ako. Kasi siguro kung in-start ko yung pagbablog ko nang wala pa akong kilala sa community, tapos nakikita ko everyday mga 3-4 na visits lang yung nakukuha ng website ko. Baka pangatlo, pang-apat na article pa lang, tumigil na ako, na-demoralize yun. Pero kung yung unang article mo pa lang, parang nakakuha na ng 200 na visits, medyo gaganahan kang magsulat ulit. Ngayon, yun. So, tawag dito, hindi na ako masyadong active mag-vlog ngayon, pero whenever I can do something like this, I still do it. So, medyo nag-accumulate lang from there. I think being an influencer does not involve just public relations, what people from the outside see from you. I think it also has to come from within your own organization, like be a good boss, treat your employees fairly, satisfy your clients. It should all build up from there. Pero ako, interested ako kay Jason, what his take on it is. Yung sa akin, actually nung nag-start ako, di ko naman alam na nag-start ako, akala ko walang SEO community sa Philippines. Parang feeling ko nga nun, tingin ko, isa lang siguro akong SEO sa Pilipinas nun.
So nung nag-start ako, nag-vlog ako for testing purposes din talaga. So hindi rin, kahit nung nag-start ako, parang hindi ako na-discourage na ako konting views lang. Kasi nung nag-start ako, may views ka agad. Kumbaga, alam ko na kung paano gagawin kasi yun yung ginagawa ko para dun sa day job ko. And day job ko nun was managing SEO and link building for Apilorama and Seilu. So medyo alam ko kung paano mag-promote ng blog, parang ganun. And I think since nagsimula ako, parang siguro snowball effect lang din kasi yung strategy ko ng dati, sulat lang ang sulat and usap lang ang usap sa ibang content creators. So dati yung parang process ko nun, sulat, then blog comment sa bagong blog post ni Christy Hines. Yun yung mga active na guest vloggers nun eh. Tsaka sila Zarko Sivkovic, si Dejan, Petrovic, basta yun, parang sila yung mga kasabay ko nun eh. Si Ross Hudgens ng Siege Media na sobrang galing. Parang nagsimula ako, parang kung sino yung mga binabasa ko, sila lang din yung parang sinachami-chami ko. Parang fina-follow ko sa Twitter, kinakausap ko sa Twitter. Hanggang sa napipick up nila kung ano sinusulat ko. And parang nagugustuhan din nila. And nung nag-start na silang mag-tweet ng mga sulat ko, medyo regularly na yun eh. Every time may bago akong post, may mga parang online friends na. Kumbaga, may industry friends na ako na parang matik na nilang sinishare. And hanggang sa napipick up na nila Rand, napipick up na nila Will Reynolds, hanggang sa, yun na eventually, may nakita akong post sa Facebook na merong meet-up ng SEO sa UP. Tapos, si Sean kilala ko na nun. Kasi si Sean, ganun din yung approach. Nagbablog siya, target audience niya, states, tsaka mga ibang English-speaking countries. Tapos akala ko nun dati, taga-ibang bansa si Sean. Tapos nung nalaman ko na Pinoy siya, parang nag-meet up kami before pa ng first Morcon meetup namin. Yata, parang ganun. Tapos nagulat lang kami nung meetup na. Nung nagatan kami kasi parang, shit, dami pa ng mga galing dito. Parang doon ko na nakakita wala pa si Bench nun eh. Nung first na second Morcon na pala. Napal ko si Bench, parang galing. Parang nanlito ako kasi parang shit, parang ibang level to. Kasi si Bench nun technical plus yung business side ng SEO, parang sobrang galing niya doon sa parehong aspect na yun. Tapos ang galing, napaka-eloquent magsalita. Tapos ako bugoy-bugoy pa. Tapos siguro, since never ko naman talaga nakita na competition yung mga ibang SEO sa Pilipinas, feeling ko yung hindi ko nakikita yung sarili ko na influencer eh. More of lang. Sige, parang ace. Parang gusto ko ganun lang yung mantra ko. Parang lagi lang akong merong nakatago na i-share. Kasi may ligaw mag-share. Kasi yung parang mantra ko ever since nag-start. Gusto ko laging kung may sekreto man ako, gusto ko laging i-share para lagi akong ma-motivate na maghanap pa ng bagong itatago ulit. Kagaya kanina, tingin ko iba kanina, mga common na yata. Tingin ko madali na mapipick up yan eh. Pero yun, after nung presentation ko kanina, parang ngayon motivated na ako gumawa bagong deck. Siguro doon ang gagaling yung drive ko para mas tumulong pa sa community. And I think mas maraming influencers dyan mas malaking reach. Gaya niya, Venchito. Sobrang active sa public speaking ngayon. Si Shansi sobrang consistent. Kaya feeling ko, mas maganda rin siguro pakinggan yung stories nila. And sa akin siguro, parang nagsimula lang ako dahil gusto kong gumaling. And hanggang ngayon, yung parang ginagawa ko. So parang reward na lang kung ano man yung influence ko sa community natin or kung meron man. Okay. John, may question pa ba? Last question na natin to, sir, unless may habol pa. Mag-alas 12 na. Sige, let's just go. Mas malaki ba influence kapag kilala na yung nag-outreach? Ano po ang ma-advise niyo if beginner pa lang sa pag-outreach? Malaki yung impact sa akin. Kasi, nagkwento ko lang, 2 weeks ago, nag-email sa akin, nag-outreach email si Larry Kim.
Tapos parang pinag-isipan ko ng maigi kung magre-reply ba ako, open ko na ba to o hindi. Pero yung iba, kumbaga yung subject pa lang, parang click kagad, yung checkbox, tas delete. So may impact talaga pagka may recall, yung parang alam mong pamilyar yung pangalan na to. Sa akin din, iba naman talaga yung, kilala mo yung pangalan, lalo na kung may paghanga ka na dun sa tao, di ba? Like, tawag dito, kumbaga sa mga meme, yan naman yung pinagkaiba ng stalker sa admirer eh. Kung pogi, admirer yon, kung pangit, stalker yon, di ba? Parang ganun lang sa outreach. Kung kilala mo na yung tao, tapos may brand equity yung pangalan niya, more likely than not, papansinin mo yon. Kaya nga ako, in-encourage ko kung meron lang din talaga ma-front ka na pangalan dun sa mga outreach emails mo, yun na yung gamitin mo. Kasi titignan nila yung LinkedIn yan eh. Titignan nila yung profile niyan sa web. Kung nakita nilang legit talaga, natural, gusto rin nilang makipag-associate dun sa tao na yun. May isa lang, one last na, may humabo na. What are your top 3 recommended? What are your top 3 recommended go-to resources for link building? For Link building. Link building. Ako, Kaiser the Sage. Although medyo, legit pa rin yung mga evergreen naman yung sinusulat ni Jason eh. Tapos yung kay backlink ko, okay rin yun. Neil Patel, may mga, maraming okay. May mga medyo, hindi ako masyadong, tawag dito, naaliw. Pero, even if hindi mo gawin o paniwalaan, basahin mo na rin. Mas maganda nang alam mo kaysa hindi. Ako number 1, Siege Media. Wala akong 2 and 3 eh. Parang feeling ko every time may bago sa link building, gusto ko lang, hindi naman gusto, pero parang pagkagaling sa Siege Media, binabasa ko agad eh. Seer Interactive, pwede rin. Karamihan ng yung nag-invento ng broken link building, galing Seer Interactive yun eh. Tapos, Moz, pwede rin siguro Moz. Maraming nagbablog kasing rockstar ng ibang agency sa Moz eh. So, kumbaga all around yun. Halo-halo na. Okay, pre. Thank you so much. Mukhang maraming aliw sa natin, presentation natin. And marami na namang tulungan. May konting talent naman pala tayo sa ganito. Kahit walang laugh track na live sa mga tao, kaya pa rin mag-present. So, thank you so much. Sa mga attendee din, thank you kay Oli tsaka kay John. Tawag dito, 8 o'clock pa rin pasok natin bukas, guys. Yes, Sorry. Sige, papasok kami. Bye-bye. Bye-bye. Thank you sa lahat. Thank you, speakers. Thank you. Thank you.